Grabe na talaga yung init ngayon, no guys? Kita nyo? 41 degrees Celsius. Pero wala pa yan, malamig-lamig pa yan kung 2,000. Kasi naranasan ko na nung nagpunta ako ng Batangas, ay nung nagpunta ako ng Pampanga, umabot ng 47 yan guys. Tapos mayroong one time na sobrang init talaga. Pagbukas ko ng motor, 51 degrees. O ngayon 42. Pero pansin nyo, maintain lang sa 3 bars yung aking temperature gauge. Nga pala, yung content natin ngayon is about sa guide kung paano ma-prevent yung overheating sa ganitong klaseng panahon na sobrang init. Kasi di natin maiiwasan talaga yung init. Dahil ngayon, kahit nga lumabas ka lang ng bahay, kahit bagong ligo ka, pagpapawisan ka na agad dahil sa sobrang init. Ayan guys, kapag galit ang traffic, minsan talaga umaabot din ng 4 bars yan. 3 to 4 bars kasi talaga yung optimal na heat index sa temperature gauge nitong Rossi Adventure X150i. Kasi danas ko na yun eh, 3 to 4 bars lang lagi siya. Hindi naman siya umaabot dun sa pang 5th bar niya sa taas na nagpuputi or nagpupula. Depende sa kung gaano ka-severe yung init ng makina. Kapag umaandar ka na ng ganyan yan, hindi naman siya umaabot ng 4 bars. Talagang maintain lang siya sa 3 bars kapag ka nananakbo. Kasi andyan na yung may humahampas na hangin sa makina. Andyan na rin yung nagpa-function yung fuel or yung coolant natin, yung water pump natin. Nagpa-function yung water pump. Tapos syempre yung thermostat nag-response din siya doon sa init na nade-detect niya. Nga pala ito, meron kasi ako mga nabasa dito sa page, kaya ako ginagawa tong content na to ngayon. Meron kasi sa kanila mga nagtataka bakit daw umaabot ng 4 bars. Ito nga isa talagang as in, malapit na to mag-overheat. Hindi natin maiwasan ngayon kasi sobrang init talaga. Ang mabibigay ko sa inyo ngayon sa topic na to, yung tips kung paano malalaman kung pa-overheat na ba yung motor mo at saka kung paano maiwasan. So dito medyo maluwag-luwag pa yung kalsada, kaya medyo nakakahinga yung makina natin. Medyo nakakapag-cool down siya dahil sa hangin, sa hampas ng hangin. Pero pagdating natin dun sa EDSA, pag traffic na, makikita nyo, mapapansin nyo, mag-4 bars yan. Tapos once na nakaarangkada na ako or tumatakbo na ako, babalik ulit siya sa 3 bars. Bibigyan ko kayo ng tips. Ulitin ko lang ulit briefly yung mga nasabi ko dun sa nakaraan kong vlog about sa coolant nung nilabas ko tong motor. Kasi diba, noon din, nakala ko din overheat na siya, pero hindi pala. Kumbaga yun, talagang sobrang init lang yung panahon na yun. Tapos dagdag pa yung naka-idle lang siya, inayaan lang na naka-idle siya, ganyan. So ayan, kahit pa stop tayo, no, nakapagkita nyo naman 3 bars pa din siya. Oo nga pala, baka malito kayo dito sa ating temperature gauge. Meron kasi dito sa kaliwa at meron sa kanan. Sa lower left, yan yung mismong engine oil temperature gauge natin. Yung nasa kanan naman, itong nasa upper right na corner na nakalagay 41 degrees, 42 degrees, yung mga maangat na yan, depende sa init ng panahon. Yan yung ambient temperature. So kung anong temperature sa labas, yun yung reading niya. Tapos ito namang nasa lower left, ano yung reading yan, yung pinaka oil temperature natin. So ito yung titignan natin kapag mag-overheat na yung makina, kung para makagimbasya natin kung overheat na ba yung makina. Etong nasa lower left, kasi yung bar na yan talaga yung indicator na dyan na nade-detect kung sobrang init na ba ng makina. Hindi siya direct conversion ng temperature yung nasa kanan. Kasi gaya ng iniisip ng iba, pagka daw mataas na yung 3 bars kasi 40 degrees na daw yung nasa taas, hindi siya connected guys. Tututusin, magkaibang reading yan kasi magkaibang sensor din yung ginagamit yan. So ayan, nasa EDSA na tayo. Parang wala kasi wala kasi masyadong traffic ngayon eh. Pero nangyayari talaga yan kapag sobrang traffic niya, yung ganyan, bilad siya sa araw, tapos naka-idle lang, umabot siya ng 4 bars. Pero hindi siya
hindi siya masyadong critical. Hindi naman po yun masyadong, kumbaga, dapat pang isipin. Kasi 3 to 4 bars talaga yung kanyang typical na heat index kapag ka ganitong klaseng init. Kasi ito, explain ko ulit sa inyo yung about sa temperature gauge na 7 levels. Kasi di ba nung may pinusa ko yun sa Facebook Ito, isa-isayin natin. First 1 to 2 bar, yan yung cold nya, cold start. Tapos yan yung pagka-start mo pa lang ng makina, pag pinapainit mo, warm up. Yan yung warm up temperature nya, cold start tsaka warm up temperature. Tapos yung 3 to 4 or 2 to 3 and 3 to 4, minsan yan yung yan yung talagang optimal, depende sa panahon. So na-try ko na rin na tutok yung araw, tapos nagda-drive ako ng mainit. Hindi naman siya lumalampas ng 4 or namumula yung gauge bar sa taas. So ibig sabihin optimal yun. Basta ang importante 4 bar siya kapag naka-stay. Pero pagka umandar ka na, dapat bababa siya ng 3 bar. So ibig sabihin nagpa-pump yung oil, nagpa-pump yung coolant. So nagpa-function yung kanyang cooling system, ibig sabihin. Pag tumaas pa doon, ang kasunod niyan is yung naglo-loading na yung red bar sa taas ng 4th bar. Meron kasi dyan 4th bar, tas may maliit na bar sa taas na naglo-loading yon. Parang nagpo-progress siya, humahaba siya na kulay pula. So ibig sabihin nun, pagka ganon, ibig sabihin mababa yung level ng coolant na umiikot sa makina, or mahina yung pagpapump ng oil. So ibig sabihin parang hindi pa siya masyadong lubricated, sobrang init na niya. Ganun yung nangyayari, tumataas yung temperature, tapos ayan, naglo-loading yung bar, pero hindi pa overheat yun. Yung next, ito hindi pa rin to overheat. Naglo-loading yung bar, tapos meron siyang border. Magkaka-border yan na kulay puti. Nag-a-alert na yung mismong icon nung niya, nagpa-pulse na yung icon nung temperature gauge. So yun, ibig sabihin nun, warning na siya. Nasa critical heat condition na siya. Pero hindi pa rin yun overheat. Yung overheat na masasabi, yung halimbawa 4 bars na siya, tapos yung pang fifth bar, yung sa taas yung kulay pula, bordered na siya, naglo-loading, nagbi-blink yung icon ng temperature gauge, tapos nag-check engine. So yung na yun, lahat ng mga signs na yun, yun na ibig sabihin na overheat na siya. Pag nangyari yun, biglang mamamatay lang yung makina mo, tapos hindi mo na siya mapapa-start unless papalamigin mo siya. First 1 to 2 bars, yan yung engine warm-up temperature. So pag magpapainit ka ng makina, pagbukas mo ng makina sa umaga, yan yung temperature niya, 1 to 2 bars. Tapos 3 to 4 bars, yan naman yung kanyang typical heat index, or yung talagang kapag nananakbo ka, yan yung average niya, 3 to 4 bars. Tapos meron pa yung tinatawag na warning. Yung warning na yan, yung 5th bar, yan, pagka umabot na siya sa 5th bar, magkakaroon dyan ng blinking. Nagbi-blink yung 5th bar sa taas. Tapos medyo nag-a-animate na rin yung bar niya. So yung red bar dyan, nakikita nyo parang naglo-loading siya. Sample ito, nakita ko sa Facebook, kaya naalala kong gumawa ng ganitong vlog. Ayan, warning na yan guys, kapag lumabas na yan, either dapat patakboy mo yung motor mo ng 5,000 to 6,000 para humampas yung hangin, para mag-pump yung water pump, or ipahinga mo yung mismong motor. Pero wag mong bubuhusan ng tubig, kasi delikado yun. Delikado kasi bigla sa makina yung parang malamig tas biglang init, or yung mainit tas biglang lalamig. Delikado siya kasi nakakalutong ng bakal yun. And ayun, kasi kapag kasi mainit ang makina, nag-e-expand. Kapag naman malamig ang makina, nagko-compress. So pag binigla mo ng kompresyon, ang mangyayari sa kanya, magkakaroon siya ng paglutong katagalan. Hindi yung mangyayari ng isang beses lang. So kapag lagi mo ginagawa yun, doon lang siya magkakaroon ng problema. Pero minsan,
ginagawa din talaga yon on emergency cases. Halimbawa, sobrang init mo talaga, tapos kailangan mo na talaga siyang pababain ng gusto para makabiyahe ka. Pwede mo lagyan ng yelo o kaya tubig, ganyan. Pero pinakamaganda talaga nun, ipahinga mo lang. Kahit nakabilad siya ng ganyan, basta ipahinga mo, bababa yung engine temperature niya. Kasi kusa naman yan malalamigan dahil sa oil. Yung oil naman kasi natin, kapag lumalamig yung makina, lumalamig din yan. Hindi rin yan nag-i-stay na sobrang init. Hindi rin siya nag-i-stay ng dun sa kanyang optimal na room temperature. Tapos, ayan, kita nyo, diba, traffic. Direct yung araw. Pero 3 bars pa din. Next naman doon, yung sumunod doon, makikita nyo yung talagang overheat na kapag nagpapalising niya itong temperature gauge icon. Pag nagpapalising na yan, sabay-sabay nagbi-blink yung pinaka fifth bar, nagpapalising yung icon ng temperature gauge, tapos biglang mag-on yung check engine. Pag nag-on yung check engine kasi, papatayin na niya lahat ng connection sa ECU. Ang mangyayari, mawala din yung ignition, kaya mamamatay yung engine. So once na mamatay yung engine, kailangan mo na talaga siyang ipahinga para mag-cool down. Hinihintay ko talaga mag 4 bars pero wala eh. Yun pala, eto na, bibigyan ko na kayo ng tips kung bakit yung sa akin, parang ayan, matagal siya mag 4 bars, ganyan, maintain lang siya lagi. Medyo naiintindihan ko kasi yung function ating mga water pump dito sa ating radiator. Konektado sila sa cams. So the more na umiikot yung cams, the more na umiikot siya, mas nagsicycle yung coolant. So kapag mas mababa yung RPM ng engine, halimbawa naka-idle 0 to 2,000 RPM, 0 to 1,800 RPM, 0 to 1,500 RPM, basta mas mababa siya, tapos mas mainit, ang nangyayari, mas mahina yung mas mahina yung flow, mas mahina yung pump ng coolant, yung cycle ng pump mula sa radiator papunta sa makina, pabalik, mas mahina at saka mas mabilis yung niya pag-init niya. Syempre, coolant pa din yan eh, reactant pa din siya sa init. So kapag mainit, umiinit din yung mga coolant na yan. Kaya kailangan mag-cycle talaga siya galing dun sa water pump para umiikot lang. Nagsacycle lang siya sa makina, pupunta sa radiator para lumamig, babalik ulit sa makina, then so on and so forth. Ganun lang ang nangyayari doon. Ngayon, paano naman natin malalaman kung sapat ba yung ating mga coolant na ginagamit? No, mayroon naman dito sa Adventure X sa may gilid, mayroon siya diyang monitoring window. Makikita mo dyan na may max and minimum siya. So dapat hindi siya bababa dun sa pinaka minimum. So once na bumaba siya sa pinaka minimum, yan, dyan na may sisimulang magkaroon ng problema sa cooling system niya. Tapos syempre kapag umaandar na, dagdag mo pa yung pump na mas malakas yung pump, tapos yung hangin lumakampas sa makina, syempre mas naku-cool down yung engine. And speaking of radiator, dito sa labad ng radiator natin guys, meron ditong hose na galing dito sa reservoir na kapag minsan lumuluwag yan. So pag lumuwag yan, minsan magkakaroon ng tagas yung inyong mga coolant. So check nyo. So meron akong follower na nagchat sa akin sa Facebook, naubusan daw siya ng coolant. Tapos nung chinik nila yung hose na yan, sobrang luwag. So ayun na naman tayo sa mga sobrang luwag na tornilyo ng Rosie. Makikita nyo, diba? So dapat isa na yan sa mga chine-check nyo kapag ilalabas nyo itong motor, yung mga tornilyo or yung clamp ng mga hose natin dito sa ating water pump sa ating radiator. Kasi yun nga, dahil dun sa cases na yun na na-report sa atin naikwento lang sa akin ng isang viewer ko, isang follower ko na nangyari sa kanya yun, na yung radiator niya daw or yung coolant niya naubos dahil dun sa pagtagas dyan sa ilalim niya. Chinek ko din naman yung akin, oo nga, maluwag nga, pero buti naman sa akin hindi naman siya nagtatagas. Ayun,
ayun, sa suggestion ko, halimbawa maipit kayo sa traffic, tapos umabot siya ng 4 bars. Ang gagawin nyo lang yan, syempre, patakboy nyo yung motor pagkatapos. Kahit mga 4,000 to 5,000 RPM, mga at least mga 45 to 50 kph siguro yan. Para makapag-cycle ulit yung coolant. Kasi yun yung napapansin ko sa kanya. Halimbawa nag 4 bars siya, papatakboyin ko ngayon siya ng 4,000 to 5,000 RPM, o kaya kahit mga 5,000 to 6,000 RPM. Pagka minor nun, 3 bars na ulit yun. So automatic siya nagko-cool down mag-isa, which is a good indication na gumagana yung coolant natin, na gumagana yung cooling system natin. Kasi gano'n naman talaga dapat. Pagka umaandar yung makina, dapat bababa yung kanyang engine temperature. Pero dito sa case na to, dito sa nakita ko sa Facebook, pinakamaganda niyan talaga, pahinga lang muna kahit mga 30 minutes, 25 minutes. Mostly nangyayari yan pag sobrang init ng lugar, tapos nakaminor ka lang. Minsan kasi may mga tao nagpapainit ng makina, sobrang tagal tapos nakabilad sa arawan yung motor. Halimbawa, papainit ka ng makina 3 minutes to 5 minutes. Hindi ganun. Sa Adventure X, kahit 1 minute or 30 seconds pwede na. Pero i-watch out mo yung kanyang idle. So yung idle kasi niyan nasa 1,800 RPM. Kapag cold start, 1,800 to 2,000 RPM yung cold start niya na idle. Ngayon, pag nagbi-blink na yung pangalawang bar niyan bago dito sa 2, ibig sabihin nakapag-warm up na siya. Ibig sabihin nakapag-warm up na yung engine, okay na. Hindi mo na siya kailangan patagalin pa na umabot ng 3 bars, 4 bars, or kahit yung overheating sign na yan. Mga ganun. Kasi pagka ganun, kailangan kasi ng engine din may tumatama rin sa kanya na hangin para din sa kanyang cooling system. Para din mas safe yung makina natin sa overheating. So, ayun. Kita nyo naman, diba? Kahit traffic dito sa dinadaanan ko ngayon, nasa 41 to 40, mga 40 to 42 degrees Celsius yung init sa paligid. Pero hindi siya nagpo 4 bars, diba? Yun nga, gaya na sabi ko, pag naipit ka ng matagal sa traffic, ang gagawin mo lang, patakboyin mo lang siya at least mga 40 to 50 kilometers ng mga ilang seconds lang yan. Hindi na masyadong magtatagal, bababa na sa 3 bars ulit yan. So sa akin kasi hindi ko ma-demo sa inyo yun kasi hindi pa naman masyadong mainit, hindi pa masyadong traffic yan. Kaya ayan pa, okay pa siya. Nga pala, huwag kayong maglalagay ng tubig sa radiator. Di ba kasi tubig daw yung pwede ko ba ilagay yung tubig? Huwag. Huwag mo subukan. Coolant na lang kasi nakabili ka naman ng motor, siguradong may pambili ka ng coolant. Mura lang naman yung coolant na yan, makakabili ka kahit saan. So ayan, nag 4 bars na siya. Yan, tignan nyo, papa 3 bars natin yan. Yan, mga ganyan, 5,000 to 4,000, mga 45 to 50 kilometers. Yan. Tapos pag binor nyan, mag-ano na yan, mag 3 bars na yan. Ayan o, kita nyo, diba? Yan talaga yung magic niyan. Babalik siya sa 3 bars. Tapos kapag mainit na ulit, syempre, babalik siya sa 4 bars. So, peak lang talaga siya. Basta as long as bumababa siya sa tamang temperature, nasa tamang nasa tamang function yung kanyang cooling system. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? Together counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, start at top the notes. It's all you need to do.